Good day po sa ating lahat. Just sharing. Dahil nalalapit na ang midterm election. So that will be coming by next year. By May. So ilang buwan na lang yan. So election na, no? Ngayon, as usual, nakakalungkot. Dahil always pag may election, din nandyan yung vote buying. Nandyan yung pagmanipula, nandyan yung pananakot, nandyan yung paggawa ng mga iba't ibang paraan para makontrol yung result ng eleksyon. Okay, so sana magkaroon din ng pagbabago. Sana ma-minimize natin ito, if not totally eliminated. Ngayon, ano bang kailangan dyan? Ang kailangan natin ay voters education. Sana maturuan natin o ma-enlighten natin ang ating kapwa Pilipino na maging wise voters, na dapat ang ibuboto nila ay yung mga nararapat na sa mga positions. Yan ay para sa pag-unlad ng Pilipinas. Yan ay para maging smooth ang operation ng ating government, ano? So ang maging basihan, yung issues, yung mga credentials ng mga candidates. So alimbawa, dito sa Pilipinas, ang isang talagang mainit at napakahalagang issue ay yung dito sa West Philippine Sea. Kasi talagang sinasakop na ng China yung mga karagatan natin na dapat sa atin by virtue of international law, by virtue of international court decision, by virtue of tradition, by virtue of history, at saka iba pa. So walang kwan. Yung sinasabi nilang 10 dash line, 11 dash line, actually those are imaginary bases. Okay. Ngayon, with regards to that, kung tignan natin sa Senado sa ngayon, marami pa rin talaga yung mga maka-China. Talagang hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Ang mga maliwanag na maka-China dyan ay sina Robin Padilla, sina Bongo, si Bato, at saka marami pa. Although sa ngayon, medyo binabago yung stand, siyempre malapit ang eleksyon. They want to make it appear na sila ay maka-Pilipinas na. But then, talagang nandun pa rin yung pagiging maka-China ng nasabing mga senador, no? Okay. Ngayon, comes sa eleksyon sa Senado, pipili tayo ng mga candidates na talagang ang advokasya, ang loyalty ay sa Pilipinas, hindi yung ang loyalty ay sa China. Yan ang isang paraan para ang Senado ay magkaisa na mag-stand up against China. So hindi natin maasa na ang Senado ay magiging solid, united against China kung may mga senador diyan na talagang maka-China. So yan, pipili tayo ng patriotic, nationalistic, na ang advokasya ay para sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Kaya simple yan, Okay. Pagkatapos, isa pa, wag na tayong mag-iilik ng mga candidates na maraming issues na may mga kaso. Listen na yan. Pipili tayo ng mga iba pang yung wala pang mga record. 'Di ba mayroong tinatawag na trial and error? O baka sa pagpili natin ng mga
hindi sikat, yung mga walang record na candidates na yan, makakahanap tayo ng mga tamang tao na maggagawa ng batas para sa atin. Okay, tignan ninyo yung halimbawa, yung mga candidates ngayon. Tignan ninyo yung mga may issue. May issue si Lito Lapid. May issue si Bongo, may issue si Bato. May issue si yung mga Cayetano. At saka iba pa. Si Tolentino. Talagang sa totoo lang fruit kayo na yan. Kaya lang sa ngayon medyo naglaylo. Dahil siyempre election is coming. So mga simple lang na ganyan, ano? Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.